Inihalintulad ng isang mambabatas sa mga kampo ng kadiliman ng mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa bansa. Ngayon nalalapit na ang Halloween. Hiling niya sana'y mapanagot na ang umano'y mga halimaw ng korupsyon. Yan ang ulat ni Mela Lesboras. Ngayong nalalapit na ang Halloween, nanawagan ang ilang kongresista na sana'y mapanagot na ang anilay mga halimaw ng korupsyon at masugpo na ang mga ghost projects sa bansa. Ayon kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino at Gabriela Party List Representative Sara Elago, ang tunay na multo sa buhay ng mga Pilipino ngayon ay ang katiwalian. Kaya't dapat ay mapaigting pa ang paglaban dito ng pamahalaan. Ngayong pa-Halloween at undas tayo, no? Dapat na kilabutan ang mga kurakot dahil hindi sila tatantanan ng taong bayan sa panawagan para sa pagpapanagot at hustisya. Kaya ho, ang panawagan namin, ang tanging paraan para mapatay ang mga halimaw ng korupsyon ay ang sama-samang pagkilos ng taong bayan. Together, we can banish this ghost and build a government that truly serves the people and the nation. Sang-ayon din dito si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya. Git niya, kasing sahol ng mga tikbalang, aswang at manananggal ang pandarambong na ginawa ng mga dawit sa maanumalyang flood control projects. Pero naniniwala siyang sa huli, may kalalagyan din sila. Yung pinakamatinding multo, yung multo na ninanakawan tayo, yung multo ng korupsyon. Pero habang natatakot tayo sa mga multo na to, dapat tandaan natin na yung mga multo na to, sila dapat ang matakot sa atin. Kasi tumitindi na talaga ang galit ng taong bayan. Hindi lamang dito sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Kaya yung mga halimaw ng korupsyon, paghintay sila kasi hindi magiging happy ang Halloween nila. Sa Naga City, nagpatupad na ang lokal na pamahalaan ng no-gift policy o pagbabawal sa pagreregalo sa mga opisyal at kawani ng gobyerno bilang bahagi ng mga hakbang kontra korupsyon. Pabor naman dito ang ilang kongresista. Kasi nakita naman natin itong track of corruption ditong mga nakarang panahon. Nagsimula yan noong pagbubukas na relasyon ng mga contractors na nagbibigay ng regalo sa mga opisyal ng gobyerno. So talagang dapat bawal. Bukod dyan, may iba pa silang mungkahi na maaaring gawin para mapigilan na ang katiwalian sa pamahalaan. Sa totoo lang, kailangan ding i-review at i-overhaul yung mga anti-graft and corrupt practices laws natin. Yung iba kasing mga measures na matagal ng panawagan ng taong bayan na unahin para sa paglaban sa korupsyon, tulad ng Freedom of Information Bill, nananatiling walang galaw dito sa House of Representatives. Bagamat may mga nilabas na EO noon na may kinalaman sa FOI sa executive level, pero sa tingin natin kailangan ito na mas mapatatag. Malaki rin anila ang maitutulong kung maglalabas na rin ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ang iba pang opisyal ng gobyerno. Sa Kamara, pinakabagong naglabas ng kanyang SALN si House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, kung saan nakasaad na nasa 35.9 milyon pesos ang kanyang net worth. Mela Lesboras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.